So, purihin po ang Panginoon sa umagang ito. At kagaya nga po ng aking nabanggit kanina, ngayong araw po ito po yung huling Sunday ng ating pong series about winning, yung winning series. Pero siguro po as we recap, ano po ba yung mga bagay na natutunan natin or dapat maliwanag na po sa ating mga isipan from the past week that we are discussing, that we are talking about bakit tayo tinawag na mananagumpay ng ating Panginoong Diyos. And siguro napaka-importante na highlight po ng ating mga pinag-aralan is important po yung kondisyon po ng puso ng bawat isa sa atin. And maalala po ninyo, yung first installment po natin, ang pinaka-introduction natin is about the center. Di ba yung pinaka-sentro ng ating pananampalataya. At ito po yung personal relasyon sa ating Panginoon because, as we all know, that Jesus is our King. Ito po dapat talaga ang Panginoon po or si Jesucristo po ang maging hari po talaga ng ating mga buhay. Hindi lang po natin ito basta sinasabi, kundi dapat ito po yung laman at kondisyon po ng ating mga puso na si Jesus po talaga ang naghahari. Tama po ba? Kasi pag ang Panginoong Jesus po ang naghahari sa ating mga buhay, ito po yung pinangako niya that victory is certain. Sigurado po ang katagumpayan ng lahat po ng tao na pinipili po na magtiwala sa ating Panginoong Diyos. At hindi po natin pagdududahan yung katagumpayan na yan. At kailangan lang po natin gawin bilang mga anak ng Diyos as we submit our lives, as we submit our hearts to the Lord, is for our hearts to be ready. Di po ba? Napakahalaga po nung change of heart o yung pagbabago ng puso natin higit sa lahat. At sabi nga, yung mga puso daw natin ay hindi na mga katulad ng puso nung tayo ay nasa mundo pa. Binigyan tayo ng panibagong puso ng ating Panginoon. And kailangan lagi po tayong ready. At kailangan po na tama din po yung laman ng ating mga puso, yung motibo natin sa ating paglilingkod. At sa buhay na to, it's very important that our intentions are aligned doon po sa vision na binibigay sa atin ng Panginoon. At kasama rin po sa ating mga pinag-aralan, bagamat tayo po ay mananagumpay na, kaya lang yung reality po na meron po tayo pa rin kaaway. Di po ba? Nag-i-exist pa rin si Satan, nandiyan pa rin yung evil that we have to overcome. At tayo po bilang mga hagi ng kaharian ng Diyos, tayo po ay mga sundalo ng Panginoon. Di po ba? Those who trust in the Lord or those people who committed their life to the Lord, ay mga sundalo po ng Panginoon. And let us overcome evil. Di po ba? Sa bawat araw po na ating pong mga laban, di po ba? Nandyan yung temptation, yung mga struggle, nandyan yung mga gawa talaga ng kaaway. And sabi nga po sa Word of God that the enemy comes to steal, kill, and destroy. So kailangan po natin maging maingat sa pang-araw-araw na pamumuhay. At panghuli, yung last bahagi din po yung pag-resist daw sa pressure. Hindi lang yung evil yung kalaban natin, but there are times and there are moments na ang kalaban po natin yung sarili po natin. At ito po yung mga pressures na tinatawag. At yung mga pressures po na yan po yung nag-i-slow down sa atin at kung bakit hindi tayo fully makakommit sa ating Panginoong Diyos. Because there are pressures that sometimes we are tempted to give in to those pressures. Alright? So, at ito yung ina-address ng Panginoon sa ating simbahan because I believe that God has been preparing this church for the mission that the Lord has set for all of us. Lahat po tayo bahagi po ng mission na ipinagkatiwala po ng ating Panginoong Jesus. And remember, ang direction po ng church natin this whole year, itong taon na to, patibayin po ang bawat isa sa atin nang sa gayon, we may be able to lead someone to God. At ito po ay ang tinatawag na discipleship, di ba? Tinawag po tayo to really share Jesus, to really help other people grow in their faith. At the same time, patuloy na maibahagi po ang mabuting balita no matter what. Bahagi po tayo nito. Wala po tayong excuse.
At wala pong exempted pagdating po sa usapin ng pagbabahagi po ng mabuting balita ng pagliligtas ng ating Panginoong Diyos. At lahat po ng mananagumpay, para nga po, kung tayo po ay mga sundalo, pwede ko po bang marinig ang isang malakas na amen sa mga sundalo ng Diyos? Di po ba sa military, merong tinatawag na command of execution. Di po ba? Tama ba yun, Mark? Tama ba yun? Meron tayong sundalo po dito. Dito rin si Major HD. Major ito eh. So tayo po ay mga sundalo ng Panginoon. At meron po tinatawag na command to execute. At ito po yung panahon na pagkatapos nating pag-aralan, pagkatapos tayong subukin ng Panginoon, marami dito pinatatag na ng panahon, ika nga. Tama po ba? Pinatibay na tayo pag tayo napunta po sa isang training. For example, pumasok ka sa isang military camp or sa military training, talagang susubukin yung hangganan mo. At kung ikaw ay isang frontliner ng Panginoon, asahan mo that there are things in your life that God may have permitted not to destroy you, but to make you stronger. Or maybe God has been preparing you for a long time. Maaring hinahanda ka ng Panginoon kasi yung konsepto po ng pananampalataya is that we have to trust the Lord with all our hearts. That even though sometimes we don't understand His ways, but when we trust the Lord na yung intention niya para sa atin ay mabuti, doon po mas lumalaki yung ating pagtitiwala sa Panginoon sa panahon na hindi na kayang abutin ng isipan natin yung mga bagay-bagay. Amen po ba? At lahat po tayo may mga ganyang pagkakataon sa buhay. But again, ito mga kapatid, we have to embrace our identity that we are on the winning side. Alright? Hindi tayo pwedeng magpatalo sa kaaway by showing, di ba, this world na tayo ay defeated. Because, sabi nga, 2,000 years ago, pinagtagumpayan naman na ng Panginoon ang lahat ng bagay. Ang kailangan na lang po natin gawin ay patuloy na tumugon, sumunod sa ating Panginoong Diyos. At ngayong araw po, naniniwala ako that God would give us that command. Ito po ay para sa lahat. Wala pong exempted. That we have to move forward. Para po maganap at mangyari anumang pong plano ng Panginoon, kailangan po tumugon ang kanyang mga lingkod. Kung wala pong tutugon, hindi po magaganap. Sabi nga po ng Panginoong Diyos, hindi daw po siya muling babalik hanggat hindi nakakarinig. Di po ba? Ng mabuting balita ang lahat ng tao. To the ends of the earth. And all of us as Christians, we have to move forward. So today, God is telling us, onward, Christian soldiers. Yan po yung pinaka-title. Sa lahat po ng mga mananagumpay, this time, we have to move forward. Soldiers of God, we have to move forward. So the Christian life consists not only in overcoming evil, but also in doing important things in the world for God. Ang pag-uusapan po natin is yung assignment. Dito mga nakarang araw po, may marami po akong tao na kausap. And I believe that this is very timely kasi ito yung tinuturo po ng Panginoon sa marami po sa atin. Na may mga bagay dapat ngayon non-negotiable na. Tama po ba yun, Pastor? Coach. Meron po mga bagay na dapat ngayon po nauunawaan na po natin na dapat po ay bahagi na ng ating buhay ay yung tayo po ay magpagamit sa Panginoon sa lahat po ng lugar, sa lahat ng pagkakataon. Wala pong pinipili na pagkakataon ang pagpapagamit po sa ating Panginoong Diyos. Whether you are in school, whether you are at work, whether you are walking on the streets, di po ba? Meron po tayong magagawa para sa ating Panginoong Diyos. At ito po ay hindi base sa damdamin po lamang natin bilang mga tao, kundi dapat po yung pagsunod po natin sa Diyos ay base po dun sa katotohanan na sa bawat pag-aaral po natin ng salita ng Diyos, nawa napapatibay po sa ating mga puso't isip yung layunin ng Panginoon. Ang pinag-uusapan po natin sa ating pong pagpapatuloy is about building the kingdom. Ito po yung panahon na dapat tayo po ay magkaisa, na ang tungkulin po natin bilang isang simbahan, kung maalala po ninyo yung ating pinaka-topic last week or nung mga nakaraang linggo, ito po yung encouragement sa church. Ano daw po yung tungkulin natin sa isa't isa? We have this responsibility to, of course, build up one another,
to encourage one another. Kasi meron nga po tayong tungkulin na dapat gampanan. At ang tungkulin po na ating pong dapat gampanan is to build the kingdom of God. Pakisabi nga po, building the kingdom. Pag-usapan po natin tong assignment na to. Yung kingdom daw po ni God ay isang phrase na ginagamit ni Jesus to describe the extent of God's direct rule on earth over His people and of their influence for Him in the world. Yung kingdom po ng Panginoon, according to the Word of God, is slowly growing in size and extent. Habang lumilipas po ang panahon at may mga anak ng Diyos na tumutugon, patuloy pong lumalaki at lumalago yung kaharian po ng ating Panginoon. At ang illustration na ginamit ni Jesus describing His kingdom, na ito daw ay parang isang butil, di po ba, ng buto that grows larger like a shrub. At the same time, habang lumilipas ang panahon at nagtatapat ang mga anak ng Diyos, it is also growing in effectiveness until the day that God or Jesus would return. Basahin ko lang po from the book of Matthew. Dito po tayo mag-uumpisa sa ating pong pinag-uusapan about our ministry assignment. Sabi po sa Matthew 13, verse 1 to 9, samahan niyo po ako sa pagbasa. Noon ding araw na yon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Dahil sa dami ng taong lumalapit sa kanya, sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Tumayo naman sa dalampasigan ang mga tao at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ganito ang sinabi niya, may isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghasik ay may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga yon. May mga binhi namang nalaglag sa mabatong lupa. Dahil manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang mga binhi. Ngunit natuyo agad ang mga ito nang mabilad sa matinding init ng araw. Palibas ay mababaw ang ugat. May mga binhi namang nalaglag sa may matitinik na halaman. Lumago ang mga halaman ng matitinik at sinakal ng mga ito ang mga binhing tumubo doon. Ngunit ang mga binhing nahasik sa matabang lupa ay namunga. May tig-100, may tig-60 at may tig-30 makinig ang mga may pandinig. Ituloy po natin sa Matthew 13, 24 to 32. So kung tayo po ay nag-observe dun sa parable, it's about parable of the sower. Yung meron pong tagapagtanim. At ganito po inumpisahan ng Panginoon yung pagpapaliwanag patungkol sa kaharian ng Panginoon. Or yung tinatawag na kingdom of God. In order for the people to understand what Jesus meant, gumamit po siya ng isang parable. So kung itutuloy po natin sa Matthew 13, 24 to 32, nang mas maintindihan po natin itong parable na to, sabi po dito, nagsalaysay muli si Jesus sa kanila ng isa pang talinghaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong nagasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway. Nagasik ng mapanirang damo sa triguhan at saka umalis. Nang tumubo at magbunga ang trigo, lumitaw din ang mapanirang damo. Kaya't pumunta ang mga utusan sa may-ari ng bukid at nagtanong, hindi po ba mabuting binhi lamang ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Sumagot siya, isang kaaway ang may kagagawan nito. Tinanong siya ng mga utusan, bubunutin po ba namin ang mga damo? Wag, baka mabunot pati ang mga trigo. Sagot niya, hayaan na lamang ninyong lumago kapwa ang damo at ang trigo hanggang sa anihan. Sa pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigisin at saka sunugin. Pagkatapos, ipunin naman ninyo ang mga trigo sa aking kamalig. Sa pagpapatuloy, isa pang talinghaga ang isinalaysay ni Jesus sa kanila. Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang bukid. Ang buto ng mustasa ang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit pagtubo nito, ito'y nagiging mas malaki kaysa sa alinmang halaman at nagiging punong kahoy, kaya't nakakapagpugad ang mga ibon sa mga sanga nito.
Ganito po pinaliwanag ng ating Panginoong Hesus ang kanyang kaharian. Napakahalaga po na nauunawaan po natin ano po ba yung ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus every time that He will talk about the kingdom. So pag-usapan po natin ang kaharian ng ating Panginoong. Ito po yung isang bagay na gusto ni Jesus or gusto ng Panginoong Hesus na maintindihan po natin. Yung kingdom po or yung tinatawag na rule of God, ito po yung isa sa pinakakadahilanan kung bakit pumarito po ang ating Panginoong Diyos sa lupa. Kung kayo po ay merong Bible, or samahan niyo po ako. Hindi ko po talaga intentionally nilagay sa ating slides itong ilang verses po na ating babanggitin. And I would like to encourage the church to open up your Bible. So, okay lang po ba samahan niyo po akong buksan ang Matthew 4:17? Sige po, bibigyan ko po kayo ng panahon to open your Bible as we read through. Buksan po natin Bible natin sa Matthew 4:17. Kung kayo po ay nasa Matthew 4:17, sabi po dito, magmula noon ay nangaral si Jesus. Itinuturo niyang magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. So from the beginning, God has been preaching about the coming of the kingdom. At gayon din po yung iniutos niya sa kanyang mga tagasunod to proclaim the coming of the kingdom of God. Basahin ko po sa Luke chapter 10, verse 8 to 9. Wala rin po yan dyan sa ating mga slides. So sabi po sa Luke chapter 10, verse 8 to 9, pagpasok ninyo sa isang bayan at tinanggap kayo, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa mga taga roon, malapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. So lagi pong binabanggit especially sa gospel, or maraming pagkakataon na ito po ay kasama sa ipinapahayag po ng mga lingkod ng Diyos. Ang pagdating ng kaharian ng ating Panginoon. At the same time, sabi dito, doon sa binanggit natin, ang sabi, malapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. It's about the coming of Jesus. Meron po akong picture na prepare. Ito po yung picture. When we talk about kingdom, hindi po natin tinutukoy dito yung kaharian na kagaya po ng naririto sa picture. Maybe kapag pinag-usapan natin yung kingdom, ang naiisip mo ay yung mga kastilyo na gawa ng tao, nagawa sa simento, nagawa sa mga bagay na nabubulok. Pero ang tinutukoy po ng ating Panginoon Diyos when He talks about His kingdom is not about the building. It's not about those things that would eventually be gone. Ang tinutukoy po ng Panginoon, pag pinag-usapan po ang kanyang kaharian, ito po ay tungkol po sa mga mananampalataya. Tungkol po ito sa mga believer. Tungkol po ito doon sa mga Kristiyano na paulit-ulit po na tinutukoy. Tayo po ay bahagi ng kaharian ng Panginoon. Hindi po natin makikita yung kaharian ng Diyos physically, pero hanggat may mga tao na naniniwala at pinipili na sumunod sa ating Panginoon, nag-e-exist yung kingdom ni God. Basahin ko lang po sa John 18, verse 36. Sabi dito, sumagot si Jesus, ang kaharian ko ay hindi sa sanlibutan ito. Kung sa sanlibutan ito ang aking kaharian, ipinaglaban sana ako ng aking mga tauhan upang hindi maipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi mula sa sanlibutan ito ang aking kaharian. So ang tinutukoy maaari ng Panginoon is a spiritual kingdom. That we are part of a kingdom beyond the eyes can see. So tayo po ay merong hari at yun po ang Panginoong Hesus at tayo po na tumanggap sa ating Panginoong Diyos bilang tagapagligtas. Maalala po ninyo, we are declaring that Jesus should be King. At tayo yung mga servants. At tayo bilang mga bahagi po ng kaharian ng Panginoon, hindi po pwedeng wala tayong tungkulin na ginagampanan. The kingdom of God is composed of people who serves the King, number one. Yun yung number one priority natin na maging honorable sa ating Panginoong Diyos, yung ating pong pamumuhay. At sabi nga daw po, ano daw po yung hindi nababali? Ang utos ng hari ay hindi nababali. Sa buhay po natin, dapat hindi tayo yung masusunod kung hindi po yung naghahari sa buhay natin.
So ang tanong, mga kapatid, kung ikaw ay bahagi ng kaharian ng Diyos, sino po yung naghahari sa ating buhay? Sino po yung nangunguna sa lahat ng mga desisyon natin sa ating buhay? Sino po bang dapat mag-adjust? Si Lord o tayo? Kung ang Panginoon ang ating hari, pwede mo bang sabihin, Lord, pwede bang ikaw ang mag-adjust? Sino po ang dapat na mag-adjust? Sino po yung dapat mag-submit? Sino po yung dapat tumugon? Tama po ba? If we recognize Jesus as our Lord and Savior, sabi nga nung isang awitin, si Jesus daw ang tsuper ng buhay. Dapat daw po hindi na yung mga kagustuhan natin ang nasusunod, kundi kung ano po yung kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. At ang kaharian po ng Panginoon, it's not an actual land, it's not an actual building, rather, it is consist of people all over the world who love Jesus and who are willing to obey Him. Ito po yung tinatawag na kaharian ng Panginoon. Basahin ko lang rin po from Luke 14. Samahan niyo po ako, minsan pa, pero nasa slide na po yan. Luke 14, 15 to 24. Meron pong isang another parable or another story in the Bible that talks about His kingdom. Sabi po sa Luke 14, 15 to 24, narinig ito ng isa sa mga kasalo niya roon. At sinabi sa kanya, pinagpala ang mga makakasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos. Sumagot si Jesus, isang lalaki ang naghanda ng isang malaking salo-salo at marami siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng handaan, inutusan niya ang kanyang alipin at ipinasabi sa mga inanyayahan, halina kayo, handa na ang lahat. Ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, nakabili ako ng bukid at kailangan ko itong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. Sinabi naman ng isa, nakabili ako ng 5 magkapares na baka at kailangang masubukan ko sa bukid ang mga yon. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. Sinabi naman ng isa, ako'y bagong kasal, kaya't hindi ako makakadalo. Bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ang Panginoon at sinabi sa alipin, pumunta ka kaagad sa mga lansangan at sa makikipot na daan ng lungsod at isama mo rito ang mga mahihirap, mga lumpo, mga bulag at mga pilay. Pagkatapos sinabi ng alipin, Panginoon, nagawa ko na po ang iniutos ninyo, ngunit marami pang bakanting upuan. Kaya't sinabi ng Panginoon sa alipin, pumunta ka sa mga lansangan at sa mga daan at pilitin mong pumarito ang sino mang makita mo upang mapuno ang aking bahay. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makakatikim ng aking handa. Naunawaan po ba natin kung ano po yung parable? Totoo lang, very self-explanatory. Pag pinag-usapan po yung kaharian ng Panginoong Diyos, ito po yung trabaho natin bilang mga servants ni God. Ang assignment po natin is to share the gospel, to preach the good news. Pero kagaya po ng parable na ito, hindi lahat ng mga nahahayagan ay tumatanggap, nagpapaunlak. May mga tao, maraming dahilan if you would share the love of God. Alam mo yun, napakaganda ng pagpapaliwanag natin. Nagtapat tayo sa ating pagpapahayag. Pero sa katotohanan, may mga tao po talaga ay hindi tutugon, kagaya po ng ating inaasahan. Pero sabi ng Panginoon, huwag kayong masiraan ng loob. Ang kailangan ninyong gawin ay minsan pa bumalik. Bumalik kayo at pumunta kayo sa mga lansangan. Kasi ang layunin at naisin ng ating Panginoon ay kagaya po ng nasa parable na ito. Ito po ay isang imbitasyon mula sa Panginoon. Kung iisipin po natin na marami po sa atin ay hindi naman talaga karapat-dapat sa hapag ng Diyos. Pero binuksan po ng Panginoon ang kanyang hapag para sa lahat. At kung meron mang mga tao na hindi tumatanggap, meron mang mga tao na hindi tumutugon, ito po yung sinabi ng Diyos na dapat po nating gawin. Ano daw po yung dapat nating gawin? Pumunta daw po tayo kaagad sa mga lansangan at sa makikipot na daan ng lungsod at isama daw ang mga mahihirap, mga lumpo, mga bulag at mga pilay. Pagkatapos sinabi ng alipin, Panginoon, nagawa ko na po ang iniutos ninyo, ngunit marami pang bakanting upuan.
marami pa rin. Kaya sinabi ng Panginoon sa alipin, pumunta ka sa mga lansangan at sa mga daan at pilitin mong pumarito ang sino mang makita mo upang mapuno ang aking bahay. So makikita po ninyo, mayroon po tayong dapat maunawaan pagpatungkol po sa paghahayag ng mabuting balita ng pagliligtas ng Panginoon. Na hindi po dapat tayo pumipili ng mga tao na babahagian po ng mabuting balita. Pag tayo daw po lumabas sa lansangan, maraming tao ang hanggang ngayon ay nangangailangan po ng kaligtasan mula sa Diyos. At kailangan po tayo bilang mga tagasunod ng Panginoon, dapat po tayong tumugon. And in building the kingdom of God, at dahil tayo po ay inuutusan ng Diyos, there's a command that God wants all of us to respond. Ito po yung bigger picture. We are God's builder. At bahagi po ng tungkulin natin as a builder is to be the salt in the world. Paano daw po tayo bilang bahagi ng kaharian ng Panginoon at bilang mga sundalo ng Diyos dapat tumugon? Or paano daw po natin magagampanan yung ating tungkulin bilang bahagi daw po ng kaharian ng Panginoon, no? Dapat daw po maging asin daw po tayo dito sa mundo. Salt into the world. At ano po ibig sabihin pag tayo daw po itinawag ng Diyos na salt into the world? Next slide, Per. Ano po ibig sabihin pag sinabi nating salt in the world? Ano po yung importanteng role ng asin? Pag tayo po ay in the Old Testament or noong una daw pong panahon, ang asin daw po ay napaka-importanting ingredient. Totoo lang, may mga bahagi po ng history natin, di po ba, sa ating culture, ang asin is parang it's a form of currency. Tama po ba? Parang currency siya. Ginagamit sa pang-trade. Ginagamit sa pang-trade. Ginagamit sa bilang pambayad. Di po ba? Merong halaga or merong value ang salt. And nung sinabi po ng Panginoon that we are salt in the world, ano po yung ibig sabihin na tayo daw po ay asin sa sanlibutan ito? Kung atin pong pag-uusapan yung kahalagahan ng asin, bakit po naging mahalaga ito? Kasi ito po ay napaka-importanting ingredient sa diet daw po ng tao. Isipin nyo po, walang asin yung ating mga kinakain. Di po ba? At alam po natin that even a small amount of salt has a great effect. Di ba may yung isang pinch lang daw ng salt? It gives flavor. Pinapalabas daw po ng asin yung pinakalasa ng pagkain. Tama po ba? Tita Jonah, yun po yung ginagawa ng salt. Na kapag walang asin, hindi lumalabas yung tunay na flavor ng ating pong mga kinakain. At nung kapanahunan ng ating Panginoon, ang asin po ay ginagamit para i-preserve yung mga pagkain. Yung mga pagkain that is intended to be stored ay nilalagyan nila ng asin. Nang sa gayon, ma-preserve ito. At para hindi mag-decay, hindi tuluyang mabulok. So bakit po ginamit ng ating Panginoon yung asin bilang isa sa layunin niya or isa sa tungkulin natin bilang mga anak ng Diyos? Inihalin tulad po sa asin ang mga mananampalataya at binanggit po ito ng Panginoon kasi ito din daw po yung gagampanan natin dito sa mundo. Yun po yung intention ng Panginoon. Bakit tayong mga Kristiyano, kinumand niya to live a certain way of life. Bakit merong uri ng pamumuhay na dapat nilalakaran ng mga anak ng Diyos? Kasi tayo daw po yung preserver. Preserver ng truth. Tayo daw po yung inatasan ng ating Panginoon that in order for this world na hindi tuluyang mag-decay, para hindi tuluyang masira, para mapanatili tong mundong ito, thriving until the day that Jesus would come, until the final judgment, ang trabaho po natin is to preserve.
to preserve this world from decaying. At yung influence natin bilang salt unto the world will help prevent human society going completely bad. Hanggat meron daw pong nananatili na isang nagtatapat, isang matuwid. Di po ba? Ay hindi turuyang gugunawin at sisirain ng Panginoon. Maalala po ninyo yung story ng Sodom at Gomorrah. Tama po ba? Naalala niyo po ba yun? Yung conversation? Na hanggat merong isang nananampalataya, hindi gugunawin ng Panginoon ang Sodom at Gomorrah. At kinausap ng Panginoon yung kanyang lingkod. Sabi, panahon na para umalis ka dyan. Nung nawala na, nung umalis na, di po ba, yung kanyang lingkod sa lugar na yon, doon na nagunaw, doon na tinupok yung Sodom at Gomorrah. At makikita po natin, tayo po bilang mga anak ng Diyos, meron pong mahalagang tungkulin ng bawat isa sa atin. Yung lugar kung saan ka nilagay ng Panginoon, dapat magsilbi ka pong asin. Totoo lang, pag tumingin ka po sa paligid mo, marami pa pong tao na nangangailangan po talaga sa ating Panginoong Diyos. We don't go to church. Alam niyo po, ito yung simbahan po, hindi po tayo nag-church because parang ang laging expectations natin sa simbahan, yung buong linggo ako napagod, pagdating sa church, at least makakapahinga ako. Tama naman. Or buong linggo para kang nasa matinding laban, sugatan ka, kailangan mong magpagaling, pupunta ka sa church. Yung iba naman sa atin, ang basehan ng pagpunta sa simbahan is yung ating damdamin. Kumbaga, emotional response. Na base yung pagtatapat natin sa Panginoon, doon sa damdamin lang natin. Pero isang bagay po na dapat maintindihan natin bilang tayo po ay bahagi ng kaharian ng Diyos, hindi po tayo pwedeng makalimot doon po sa assignment natin. At today, ito po yung reminder ng Panginoon. Alam naman po ng Panginoon na lahat po tayo merong mga personal battles and personal struggles. That's why God has been encouraging all of us to fully trust Him. Pero kailangan po natin din maintindihan na meron po tayong dapat na tungkulin na tayuan. Na no matter what happens, itatayuan mo yung mga bagay na alam mong dapat mong ginagampanan. Regardless of what you are going through, wala po tayong excuse talaga sa Panginoon. Kasi binigay po ng Diyos sa atin lahat ng dapat nating, kumbaga lahat ng pwede nating i-equip yung sarili natin with. Tama po ba? Kung maalala po ninyo, this past week, pinaalala ng Panginoon, huwag niyong kakalimutan isuot yung armor ninyo. Kasi we are on an active duty bilang mga anak ng Panginoong Diyos. Laging merong battle na lagi nating kinakaharap. Hindi tayo pwedeng mag-guards down because the enemy is there. Naghihintay lang ng pagkakataon yung kaaway na tayo daw po ay i-devour. So kung tayo po ay hindi magiging maingat, kung hindi po tayo magpipay attention, kung feeling natin ay, kumbaga, yung temptation nga, di ba, naalala po ninyo yung isa sa mga temptation daw natin na kumbaga hindi natin, yung urgency, di ba? Hindi natin makita yung urgency that the kingdom of God is near. So imagine, yung mga disciples po, nung panahon pa lang nila, sinasabi na nila that the kingdom of God is coming. Lumipas na ang napakahabang panahon sa timeline natin, it is still the same message. So imagine how near we are to the real end. Nasaang bahagi na kaya tayo ng timeline ng Panginoon? Diba? Kailan tayo susunod? Kailan tayo magiging bahagi ng assignment ni God? Pag wala ng panahon? Pag wala na tayong time? Maybe God is telling us today na dapat tayong magtapat doon po sa kanyang panawagan for us to be the preservers. Para daw po tayo ay maging taga-preserve. Huwag mong sayangin yung influence mo para hindi mapagpala yung mga tao sa iyong paligid.
Kasi hindi natin alam kung sino po yung mga tao na pwedeng nagkakaroon ng impact yung ating pong pagtatapat sa ating Panginoong Diyos. Basahin ko lang po sa Genesis 18:26-33 about being the salt. Dito po natin muna umpisahan sa Genesis 18:26-33. Sabi po dito, at sumagot si Yahweh, hindi ko wawasakin ang lungsod alang-alang sa 50 mabubuting tao. Ipagpaumanhin po ninyo ang aking kapahangasan, wika ni Abraham. Wala po akong karapatang magsalita sa inyo sapagkat ako'y isang hamak na tao lamang. Kung wala pong 50 at 45 lamang ang mabubuti, wawasakin pa rin ba ninyo ang lungsod? Hindi. Hindi ko wawasakin alang-alang sa 45 iyon, tugon ni Yahweh. Nagtanong muli si Abraham, kung 40 lamang, hindi ko wawasakin ang lungsod, alang-alang sa 40 yun, tugon sa kanya. Huwag sana kayong magagalit, magtatanong po ako. Kung 30 lamang ang mabuting tao roon, wawasakin ba ninyo? Sinagot siya, hindi ko wawasakin ang lungsod, alang-alang sa 30 yun. Sinabi pa ni Abraham, mangangahas ba uli ako? Kung 20 lamang ang mabubuting tao roon, hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod, alang-alang sa 20 yun, muling sagot sa kanya. Sa huling pagkakataon ay nagtanong si Abraham, ito na po lamang ang itatanong ko. Paano po kung 10 lamang ang mabubuting tao roon? Hindi ko pa rin wawasakin ng lungsod, alang-alang sa 10 iyon, sagot ni Yahweh. Pagkasabi nito, umalis na si Yahweh at umuwi naman si Abraham. So ito po yung kanina pa nating binabanggit kanina na napakahalaga po nung pagtatapat ng mga lingkod ng Panginoon kasi yung favor natin, maraming taong nadadamay sa paligid natin. Kapag tayo pinili natin na magtapat sa Diyos, damay yung mga tao sa paligid natin. Pero kung tayo ay hindi tumutugon o hindi sumusunod sa Panginoon, damay din tayo damay din yung mga tao sa paligid natin. Doon sa kapahamakan na maaari po nating maranasan. Or yung hindi natin pagtugon sa ating Panginoong Diyos ng naaayon, ay maaaring madamay po yung mga tao sa paligid natin. Maalala po ninyo yung kwento ni Jonah. Maalala po ninyo yung hindi pagsunod ni Jonah or hindi pagtugon ni Jonah. Sa panawagan ng Panginoon, nakasangkay siya sa barko, di ba? Nasa laot sila, biglang bumuhos ang malakas na bagyo. Alam ng mga tao na nandoon sa barko na merong isang tao na maaaring nagdudulot ng kapahamakan sa kanila. At naalala niyo yung kwento when Jonah recognized, sabi niya, ako yun, itapon niyo ako. Di ba, itapon niyo ako sa dagat. So nung ginawa ng mga tao yun, pumayapa ang laot. Anong nangyari? Si Jonah nilunok. Nilamon ng malaking dilis. Dati daw po malaki yung dilis talaga eh. Di po ba? At ang ending, si Jonah, at the end of the day, tumugon din sa ano man yung assignment niya sa Panginoon. Maybe there are people who are not responding to God is because punong-puno ng fear. Meron tayong mga fear. Bakit di tayo makasunod? Alam niyo mga kapatid, kapag Diyos ang tumawag sa iyo, ibig sabihin, God would equip you. Lahat po tayo tinawag ng Panginoon to do our part. Hindi po natin pwedeng sabihin sa Panginoon that you are not ready to be used by God para po sa Kanyang kaharian. Lahat po tayo ay patuloy na ini-equip ni God para magamit po sa Kanyang kaharian to really bring the good news of God's salvation. Basahin ko po sa Matthew 5:13, sabi dito, kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kaya napakahalaga po na tayo bilang mga asin ng sanlibutang ito, sana po wag mawala yung alat. Yung alat po natin. Na kailangan makita po sa buhay natin that we are able to live out whatever the Word of God is saying. Tayo po ang buhay na patutuo ng mabuting balita na ang Diyos po
ay magpahanggang ngayon ay nagliligtas at patuloy na magliligtas. Kaya nga po, di po ba, ang pinag-uusapan natin dito sa series nito is about winning. It would always start with our mindset and our understanding of God's truth. Na ang pagiging Kristiyano po ay hindi depende sa sariling kalakasan natin, kung hindi po naayon dun sa pagtitiwala po natin sa Diyos. Ang nire-require po natin, ang ng Panginoon po sa atin, is for us to put our faith in Him. At nang sa gayon daw po, pag tayo ay buong puso na nagtiwala sa ating Panginoong Diyos, doon mo makikita habang tumatagal sa bawat araw, doon mo makikita unti-unti kang binabago ng Panginoon, araw-araw. At doon ka mas ini-equip ng Panginoon sa bawat araw as you respond to Him. Not focusing on your weaknesses, but focusing on what Jesus can do. Meron po akong tanong, church, ang Diyos po ba na ating pinagkakatiwalaan ay makapangyarihan? Meron bang hindi kaya ang Diyos? Lahat po ng bagay na ating pong pinagdadaanan, anuman pong suliranin natin, kaya pong pagtagumpayan ng Panginoon. Amen po ba? Pero kung tayo po magfo-focus doon sa sarili nating kalakasan at sa kakayanan natin, magfe-fail ka. Kasi alam mo, umpisa pa lang, hindi natin kaya. We are too weak. Pero kapag tayo po, pinili nating tignan ang kalakihan ng Diyos. At pag nakita mo yung laki ng Panginoon, yung kapangyarihan ng Diyos, doon mo marirealize, kailangan mo pala ang Panginoon. Ang pagiging Kristiyano pala is our humility. Ito daw po, ang pagiging Kristiyano ay magmumula sa pagpapakumbaba. That we are in need of a Savior. That we are in need of someone who is more powerful than us. Alam niyo po, kahit anong gawin yung pagpapatibay sa relasyon ninyo, kung hindi po ang Diyos ang sentro niyan, may hangganan po yan. Kahit ano pong pagpapalakas natin sa ating mga physical na katawan, kahit gaanong pagpipreserve natin, may panahon na babawiin yan. Tama po ba? Ibig sabihin, we have to recognize that there is a person, there is someone that we have to put our faith into. At tayo po, ang tungkulin lamang po natin bilang mga tinawag ng Panginoong Diyos, kung ano po yung nasusulat at naayon po sa Kanyang salita. Kung sinasabi po ng Panginoon sa atin, dapat po mapanatili daw po natin yung alat or mapanatili natin yung purpose natin in serving His kingdom, ayun po yung dapat pagsikapan natin. Sabi po sa Colossians chapter 4, verse 6, sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapaki-pakinabang ang inyong pananalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama sa lahat ng tao. Dito lang po, pinapaalala po sa atin na kailangan daw po nating sikapin na tayo po ay maging pagpapala sa mga tao sa ating paligid. Ingatan daw po natin yung ating pananalita. At every time we would open our mouth, we have to make sure na napapanatili po natin yung ating values, yung ating pong morals. Napapanatili po natin yung pagiging maayos. Di po ba? Words are powerful. Pag-ingatan po natin paano tayo makipag-usap sa ating mga mahal sa buhay. Sometimes when we get too over-familiar with people, minsan hindi na po tayo nag-iingat sa mga sinasabi natin. At ang idadahilan natin, Pastor, nagpapakatotoo lang. Kaya lang ito po yung paalala ng salita ng Diyos. Kailangan po maging maingat po tayo sa mga lumalabas daw po sa ating mga labi. We have to be careful. Kailangan ng intention lagi when you open your mouth is to build up people. Tama po ba yun, church? Parang sa mga bata nga daw po ingatan po natin na pagsalitaan yung mga bata na mga bagay na hindi magaganda. Huwag natin sila tawagin sa mga pangalan na negatibo, mga pangit. Kasi eventually, habang ito po ay natatanim sa kanilang mga isip at puso, ito po yung naisa sa pamuhay. Words are powerful.
Totoo lang po, sabi nga daw po, ang mga salitang binitawan natin, pag binitawan mo na daw yan, para daw po yung mga, yung mga feathers. Di ba? Dumakot ka daw ng, feather. Pumunta ka sa tuktok ng isang burol, tapos bitawan mo yung feather. Pag yan tinangay na ng hangin, tapos subukan mong pulutin muli, imposible. Yung mga bagay na lumalabas na sa labi natin, pag nasabi na natin yan, ang hirap na bawiin. Tama po ba? Minsan kahit mag-sorry yung mga tao sa atin, pero dahil nasabi mo na, hindi mo na napag-ingatan. Kaya pag-ingatan po natin ang ating mga pananalita. Kagaya po ng paalala po sa atin ng salita ng Diyos. Sabi niya, iiwanan ko sa inyo ang aking banal na spirito. At malalaman ninyo kapag, sabi ng mga disciple, Lord, paano namin malalaman na nandyan na yung presensya mo? Sabi ng Panginoon, imposibleng ma-miss out ninyo. Malalaman ninyo kapag nandyan na yung banal na spirito or yung banal na presensya ko. At ito po sa Book of Acts, yung panahon kung saan bumaba ang presensya ng Diyos. Ito po merong physical manifestation, yung Holy Spirit during the day of Pentecost. Ito po ay visible fire as a representation of the Holy Spirit. At alam naman po natin na pag pinag-usapan po natin ang ilaw, pag pinag-usapan po ang ilaw sa Bible, it is a clear picture of God. Most of the time, pag binanggit ang salitang liwanag, at pag ginamit po ang mga salitang ito, it is a picture of God. Dahil po ito sa contrast ng evilness, di po ba? Evil and sin. Or darkness. Contrasting to the evilness, yung representation ng light is contradict to the evil things. So tayo po bilang light of the world, at bilang tayo po ay sinabihan ng Panginoon na maging liwanag sa mundong ito. Ano po yung ibig sabihin nun? Ano po yung significance nun? Ibig sabihin daw po, hindi tayo dapat na sumabay sa patterns ng mundong ito. If the world is doing the evil things of the world, tayo daw po dapat yung opposite. Meron pong malinaw na borderline between good and evil. Tama po ba? Gray area pa po ba sa atin kung ano po yung kalooban ng Diyos at hindi? Malinaw naman po, pag binasa natin ang kanyang salita, malinaw sa Bible kung ano yung kalooban ng Diyos at hindi kalooban ng Panginoon. Wala namang argument sa part na yan. So tayo po bilang mga liwanag is we have to make sure na tayo daw po ay lumalakad sa liwanag. At hindi lang tayo basta-basta lumalakad sa liwanag, tayo yung magsisilbing liwanag. Ang dahilan ng Panginoon kung bakit tayo inilalagay kung saan man tayo inilalagay ng Diyos is for us not just to be preservers, kundi tayo po ay magsilbing liwanag kung saan man po tayo naroroon. May mga ilan po sa atin, alam natin yung lugar kung saan tayo dinala ng Diyos, maraming bagay na nangyayari. May mga ilan sa atin, nasa politics. Alam naman natin, maraming temptation sa politics. Pero paano mo gagampanan yung tungkulin mo bilang liwanag? Or maybe ilalagay ka ng Panginoon sa isang posisyon sa trabaho na ikaw ay may influence. Paano mo ginagamit yung liwanag na to? Or maybe you are in school, you are in a leadership position, you are in a position of influence. How are we using those influence? Nagsisilbi po ba tayong liwanag? At isa po ito sa dapat na naiintindihan po natin bilang tayo po ay mga tinawag at anak ng Diyos that we are to reflect His light, to share His love and reveal His life wherever we go. Saan man daw po tayo dapat nilalagay ng Panginoon, dapat mapanatili po na tayo daw po ay nagdudulot ng positibo na influence sa lugar kung nasan po tayo. Lahat po tayo nasa social media. How are we using our social media? How are we using those platforms to influence?
Napakahalaga po na tayo nauunawaan daw po natin yung ating mga tungkulin bilang mga ilaw. Dito po sa sanlibutan. Basahin ko po sa Matthew 5:14-16. It says, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang iyong Ama na nasa langit. Lahat daw po ng anak ng Diyos at tayo po bilang bahagi ng kaharian ng Panginoon, binigyan daw po tayo ng Lord ng certain light. At yung ilaw na yon dapat daw po magliwanag. Hindi pwede hindi. Kaya yung mga tunay na anak ng Diyos, merong liwanag. You are called to inspire. We are called to inspire. We are called to influence. Tama po ba? Do you agree with me, church? Minsan ma-amaze ka, may mga tao sa paligid mo, hindi mo naman sinasabing Kristiyano ka, pero dahil tunay kang Kristiyano, halata. Kaya lagi po natin sinasabi yan, pag ang isang tao merong tunay na relasyon sa Panginoon, halata yan. Kasi binigyan tayo ng Lord ng power to shine. We reflect the light of God. Because God is light. At dapat yung reflection ng Panginoon sa buhay natin, alam niyo po, hindi, kahit saan ka magpunta, kapag ikaw anak ka ng Diyos, mayroong influence. Lagi mong tatandaan yan, dapat lagi kang mindful. Kasi kapag ikaw pinili mong gawin yung mga bagay na taliwas sa kalooban ng Panginoon, anong nangyayari? Hindi nagiging positive influence yung iyong buhay. Hindi ka nag-iingat sa mga sinasabi mo. Wala kang pakialam dun sa mga actions mo. Imbis na maging pagpapala ka, nagiging pasakit. Imbis na naidudulot natin na maakay sa Panginoon, palapit sa Diyos yung mga tao just because we are not setting as a good example, pero yung influence is there. Alam nyo, kahit po tayo ay nasa Panginoon na, pero pag pinili po natin gawin yung mga bagay na taliwas sa kalooban ng Diyos, pwede ka pa rin makapag-akay ng mga tao pero hindi na sa tama. Kasi may influence ka eh. Part ng anointing mo yun eh. Naintindihan po ba natin yung church? Hindi mo pwedeng sabihin, Pastor, di naman ako pastor kagaya mo. Di naman, okay lang yan, di naman ako nagli-lead sa church, okay lang ako magpatuloy sa kasalanan. No! That's not how it works. Tayo po bilang bahagi ng kaharian ng Diyos, all of us have this responsibility to shine as a light unto the world. Everything that you do, everything that you say, merong impact yan. Merong influence yan. So you have to be careful. How you present yourself, it is no longer I, but Christ who lives. Hindi na ikaw, kundi ang Panginoon na. Tama po ba? Dapat lagi po tayong mindful na ang buhay po natin, simula nung tayo po ay tumugon sa Diyos, hindi na lamang po para sa atin. Hindi na lang po para makita ng tao yung ating pong mga sarili. Hindi na lang po ito tungkol sa image mo. Tungkol po ito sa Diyos na nire-represent mo. So kung tatanungin kita, kapatid, how are you representing? Paano mo nire-represent si Christ sa mundo? Are you still becoming the light unto this world? Tuloy po natin sa 10. Sabi dito, dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutan ito na nilikha sa pamamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila ay naging mga anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. So ano po yung sinasabi dito sa ating pong binasa? Sinabi lang po dito na hindi po lahat ng tao ay ay anak ng Diyos. Kasi maraming mga tao, they would claim that all of us are children of God. But in reality, according to His Word, that not everybody is called children of God.
Lahat ng tao mahal ng Diyos, yes. Pero hindi po lahat binigyan ng karapatan bilang tawaging anak ng Diyos. Sino daw po yung binigyan ng karapatan? Lahat daw po ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Those who truly accepted Jesus as their Lord and Savior are called children of God. Lahat po ng anak ng Diyos, can you say amen? Sabi po sa John 8:12, muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. So lahat daw po ng lumalakad kasama ang Panginoon will never walk in the darkness ever again. Amen po ba? Ang Diyos daw po ay ilaw ng sanlibutan. Lahat ng sumusunod sa Kanya ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. Yung patuloy na nadadapa, yung patuloy na nag-stumble sa haba ng panahon, maybe this is a time for us to reevaluate our life. Talaga bang sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos? Kasi kung sumusunod tayo sa kalooban ng Panginoon, nasa liwanag tayo. At pag nasa liwanag ka, ang taong naglalakad sa liwanag, hindi basta-basta nadadapa. Hindi basta-basta natitisod. Pag ikaw nalalakad, alam mo kung saan ka mag-stumble, iiwasan mo. Tama po ba? If we are walking in the light, alam natin kung ano yung magiging katitisuran at hindi. At dahil nasa Panginoon po tayo, pipiliin po natin at lalakad po tayo dun sa mga inihanda ng Panginoon na dapat nating lakaran. Again, tayo po ay tinawag ng Diyos to build His kingdom, to be the salt unto the world, and to be the light for the world. Amen po ba? Hindi naman po mahirap na tandaan, di po ba? We have a responsibility to be part of building the kingdom. Kailangan po natin, ano po yung pangalawa? Maging asin to preserve. Diba? Maging preserver. Mapanatili natin until the coming of Jesus Christ. Kailangan nating mapagtagumpayan lahat ng temptation, lahat ng pandaraya ng kaaway. Tungkulin natin yun. Tayuan yung katotohanan. At the same time, hindi lang basta tayuan, kundi maging liwanag na magbigay ng liwanag sa ibang tao. Nang sa gayon, yung mga taong naliligaw, pag tumingin sila sa buhay mo, pag tumingin sila sa iyo, hindi sila mapapahamak. Kung ikaw yung pipiliin kong sundan, kung yung buhay mo yung pipiliin kong pagmasdan, kung ikaw yung taong pipiliin kong kausapin, hindi ako maliligaw. Kasi dala mo yung liwanag ng Diyos. Amen po ba? Kaya lahat po tayo, we have a responsibility to uphold in God's kingdom that all of us needed to lead those people that surrounds us dun sa light ni God. Minsan pa tayo po ay reflection ng liwanag po ng Panginoon. At ito po yung panghuling point. Isa po sa command ni God is for us to win enemy's territory. Alam naman po natin sa human warfare, yung mga army daw po, pagdating sa usapin ng giyera, hindi lang pinagtatanggol ng mga sundalo ang kanilang mga sarili, kundi bahagi ng bawat laban ay yung to overcome the enemy's territory. At alam naman po natin, pag pinag-usapan yung territorial dispute sa spiritual aspect or spiritual concept or in a spiritual battle, tinawag po tayo ng Panginoon to go with Him into the world na alam naman po natin tong mundong to for a period of time is under Satan's influence. Alam naman po natin na dadating ang panahon that God would really overcome the world. May appointed time para doon. Pero hanggat hindi dumadating yun, ang tungkulin po natin bilang mga anak ng Diyos is to overcome enemy's territory.
Nandito sa mundo yung influence ni Satan. Nandito yung trabaho ng kaaway. May mga, even yung mga territory that we think we've already claimed. Pwedeng, gawing playground ni Satanas. Don't let your homes be a playground of Satan. Allow your homes, di ba? Conquer your homes. In Jesus' name. Huwag niyong hayaan manatiling nasa bondage yung family natin. Let's not allow the enemy na hanggang ngayon, wala yung liwanag sa loob ng ating tahanan. The light of Jesus needed to shine brighter at home. Hindi lang tayo dapat masipag when we are at church. Hindi lang tayo dapat nagdi-disciple pag nasa church. Kasi tayo dapat yung unang nagdi-disciple kanino? Sa pamilya natin. Sinong unang aabot sa family? Ibang tao tayo. Tayo. Huwag po nating sayangin yung opportunity na tayo po tinawag na anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng power and authority to be a salt and a light. If we will lose our saltiness at home, para saan? If we will lose our light at home, para saan? Paano tayo gagamitin ng Panginoon sa ibang tao kung yung mga tao sa paligid natin hindi mapagpala? So, may nakikita po ba kayong problema doon? Meron po ba tayong nakikitang problem doon? Gusto natin maging pagpapala sa ibang tao, pero yung mga tao that are close to us, hindi tayo maging pagpapala. Pagpapalo. Discouragement. Walang excuse. If we would only be intentional in living out our faith and our relationship with God, naniniwala po ako, we will be able to win those territories for Jesus. Huwag niyong hayaang magtagumpay ang kaaway sa iyong buhay, sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, sa iyong pag-aaral, kung saan ka man inilagay ng Panginoon. Hayaan mo na ikaw ay magsilbing liwanag sa lugar na yan. At pag ikaw ay nag-function, di po ba? Sabi ng Panginoon that He had given us the power to overcome the works of the enemy, to trample on snakes and scorpions. Diba? Walang gawa ng kaaway na makakapagbagsak sa isang tunay na lingkod. Wala. Kung sinasabi ng kaaway sa inyo na ikaw ay talunan, God is telling you, if you are in Him, you are more than conqueror. Kaya wala mong sasabi dito kapag nasa Diyos ka, hindi mo kayang maglingkod. Kasi nakakapaglingkod lang naman po tayo dahil lang po talaga sa Diyos. At mananatiling dapat nasa Diyos. Sabi po sa Acts 8:4-8, ipinangaral ng mga mananampalatayang nagkawatak-watak sa iba't ibang lugar ang salita saan man sila magpunta. Nagpunta si Felipe sa lungsod ng Samaria at ipinahayag doon ang Kristo. Nang marinig ng mga tao si Felipe at makita mga himalang ginawa niya, nakinig silang mabuti sa kanyang sinasabi. Ang masasamang espiritu ay lumabas sa mga taong sinapian nila at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at pilay ang pinagaling, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Nakikita po ninyo kapag nagpagamit ang isang tao sa Panginoon, miracles will follow. At pag naranasan ng kapangyarihan ng Diyos because they are able to live out their faith. Alam niyo po, itong mga taong ito na binabanggit, kasi di po ba mamamangha tayo. Pag binabasa po natin yung mga ganitong kwento sa Bible, grabe sila ginamit ng Panginoon nung unang panahon. May mga miracle, may mga pinapalayas na demonyo. Di ba? Nakikita nila talaga yung manifestation ng pagpapalayas. Talagang grabe yung power ni God. Pero church, naniniwala ba kayo that the God that we are serving is the same God yesterday, today, and forever? Kung yung Diyos ng himala na pinaglilingkuran nila can manifest in ways na talagang mamamangha ang lahat na makakakita, God can still do those miracles, even greater, up until today. Kaya lang sabi ng Bible ito, di ko po nakakalimutan, according to your faith, I will make it happen.
What do you believe? Sino po dito na naniniwala ka, isang araw buong sambahayan mo maliligtas? Naniniwala ka buong sambayan mo kapag pinagkatiwala mo sa Diyos, muli kayong bibigkisin ng pag-ibig ng ating Panginoon. Huwag po tayong magpadaya sa kaaway, huwag po tayong maniwala sa kaaway na wala na tayong pwedeng gawin para sa mga pamilya natin, para sa mga mahal natin sa buhay. Huwag tayong magtiwala sa sarili nating kakayahan, kundi buong puso po nating pagkatiwala sa Panginoon. Ano man pong nangyayari sa ating mga pamilya. Ako po, naniniwala po ako if we would truly desire for God to really work. Ganun po ba kasi katindi yung desire natin? Na makasumpong ng kaligtasan yung pamilya natin. Kailangan meron tayong matinding desire. Amen po ba? Seryosohin mo yung pananalangin mo sa Diyos. Yung pagdulog mo sa Panginoon. Kung naniniwala ka na rin lang sa Panginoon, itodo mo na. Huwag ka na magduda. Tuloy ko po sa Acts 8:26-40, yung ating pong pag-aaral. Sabi po dito, pagkatapos sinabi ng isang anghel ng Panginoon kay Felipe, pumunta ka sa gawing timog, sa daang mula sa Jerusalem papuntang Gaza. Alos hindi na yon dinadaanan ngayon. Pumunta nga doon si Felipe samantalang isang eunuko na pinunong taga-Ethiopia, ang naingat yaman ng Candace, reyna ng Ethiopia, ang nagtungo sa Jerusalem upang sumamba at pauwi na noon. Nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propetang Asiyas. Sabayan mo ang sasakyang yun, utos ng Espiritu kay Felipe. Kaya patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng pinuno ang aklat ni Propeta Isaias. Tinanong ni Felipe ang pinuno, naunawaan ba ninyo ang inyong binabasa? Sagot naman nito, paano ko mauunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? At si Felipe ay inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa kanyang tabi. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Siya ay tulad ng isang tupang dinadala sa katayan. Tulad ng isang korderong hindi tumututol kahit sa gupitan at hindi umiimik kahit kaunti man. Siya'y hinamak at pinagkaitan ng katarungan, walang sino mang mapagsasalaysay tungkol sa kanyang angkan. Sapagkat kinitil nila ang kanyang buhay, nagtanong kay Felipe ang pinuno, sabihin mo nga sa akin, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Simula sa kasulatang ito ay isinalaysay sa kanyang ni Felipe ang magandang balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. Kaya't sinabi ng pinuno, tingnan mo, may tubig dito. Mayroon bang hadlang upang ako'y bautismuhan? Sinabi sa kanya ni Felipe, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot ang pinuno, sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Pinatigil ng pinuno ang karwahe, lumusong silang dalawa sa tubig at binautismuhan siya ni Felipe. Pagkahaon nila sa tubig, si Felipe ay kinuha ng Espiritu ng Panginoon at hindi na siya nakita pa ng pinuno. Ang pinuno ay tuwang-tuwa, nagpatuloy sa paglalakbay. Malaya na lamang ni Felipe na siya'y nasa Azoto. Mula roon, ipinangaral niya ang magandang balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang dinaraanan niya hanggang sa marating niya ang si Syria. So makikita po natin dito as an example of someone who responds to the call of God to preach the word. Wala pong inaksayang panahon ang lingkod na to para maghayag ng pagliligtas ng ating Panginoong Diyos. Naniniwala po ako that God would always open an opportunity for us para po tayo ay maging kagamit-gamit po sa ating Panginoon. Alam niyo po, paglabas pa lang natin ng simbahan na to, you will have an opportunity to be a blessing to someone. Dalangin ko po na sana po ang bawat isa po sa atin, sa ating pong pagtugon, sa ating pong kaligtasan, sana po sa ating pong pagtugon sa panawagan ng Panginoon, na tayo po ay maging bahagi sa pagpapatibay ng kanyang kaharian, at tayo po ay magsilbing asin at liwanag sa mundong ito. Sana po tayo po ay humayo. Nabitbit po natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon that every time we would preach the gospel,
that there is a greater power who is at work. Siguro po, dito po ako mag-end. Dito po ako magwawakas bilang paalala po sa ating lahat. Ang trabaho po natin, ibahagi po ang mabuting balita. Pero sino pong tagapagligtas? Sino po nagliligtas, church? Sino po? Si Jesus. Ang trabaho lang po natin, ibahagi po ang mabuting balita. We just have to share the love of Jesus. Kung titignan po natin yung kwento nitong eunuko na to, na naglalakbay, imagine, it was a divine appointment. Nagkita sila sa lansangan. Divine appointment. Binahagi niya si Kristo dun sa isang tao na nun lang niya nakilala. But nung binahagi niya ang mabuting balita ng pagliligtas ng ating Panginoong Diyos, nagkaroon na ng conviction tong tao na to to receive God publicly. May kita po rin natin yung baptism. Di po ba? Nagpabaptize siya agad. Ang tanong lang sa kanya, ni Felipe, tunay mo bang tinanggap ang Panginoon? Sabi niya, ano po yung sabi niya? Sumasampalataya po ako sa Panginoong Jesus ng buong puso. Makita po natin ang kaligtasan ay ang buong pusong paniniwala na ang Panginoong Jesus po ang tanging daan sa kaligtasan. Mahirap po bang ibahagi ang pagliligtas ng ating Panginoong Diyos? Huwag po nating i-complicate yung assignment natin sa Lord. Huwag po nating i-complicate yung pagsunod natin. Sometimes, alam niyo po, isang bagay po na natutunan ko. Bakit nagiging komplikado yung pagsunod natin sa Diyos? Kasi masyado po tayong nakafocus sa sarili natin at hindi sa Diyos. Kaya nga po ang panawagan ng Panginoon, according to His Word, is you have to focus your eyes on Jesus. You have to focus your eyes on Jesus. Kasi pag ikaw, nag-umpisa kang tumingin sa sarili mo, I'm telling you, madidisappoint ka. Kahit po ako bilang pastor, pag sarili ko tinignan ko, madidisappoint ako. That's why I have to focus my eyes on Jesus. At nang sa gayon, maging kagamit-gamit po ako sa kaharian ng ating Panginoon. Sa mga anak ng Diyos, patuloy ko pong kayong inaanyayahan sa umagang ito. Nasama-sama po tayong lumakad, sama-sama po tayong tumakbo kung kinakailangan. Sama-sama po tayong lumaban. Sama-sama po tayong maging maalat. At sama-sama po tayong magliwanag para po sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Sabi daw po ng Panginoon, sikapin daw natin gawin to para hindi maipagyabang ang ating mga sarili. Kundi para mag-glorify ang Ama na nasa langit. It's all about Jesus. It's all about God. This is not about us, but about the Lord. Tigilan mo na yung pag-i-emphasize doon sa mga kahinaan mo. Kasi wala kang mapapala dyan. This time, hayaan mo na mas makita sa buhay mo ang kalakihan ng ating Panginoon. Gusto ko po kayong imbitahan na tumayo. Sabi daw po, we have been told to expect to see God at work through the witness of our churches. If nothing seems to be happening, it may be because we are not obeying Him fully. Ito daw po yung madalas nating naririnig na ang simbahan ay ginagamit ng Panginoon for His work to be accomplished. Kaya lang, ang problema, kapag hindi natin nakikita ang pagkilos ng Diyos sa lugar na ito, may problema. Alam niyo po kung ano yung problema? Baka hindi tayo nag-obey. If we want the power of God, the power of Jesus to manifest in our church, to manifest in our lives, baka ito yung panahon na dapat tayong maging obedient kay God.
Pakisabi nga po sa sarili mo, tapikin mo yung sarili mo. Mag-obey ka na. Huwag na matigas ang ulo, sumunod ka na. Alam niyo po, tong army ni God, tong army na to, alam niyo kung saan nag-umpisa to? Meron akong picture dyan eh. Para sa akin, this is a very powerful picture. Alam niyo po kung saan nag-umpisa yung sundalo ng Diyos? Pumili siya ng 12. It started from the 12 disciples. Imagine, for how many years? For thousands of years, they were able to preserve the Word of God up until today. Salamat sa mga lingkod ng Panginoon na piniling magtapat, sumunod, naging preserver, naging ilaw, asin. Piniling lumaban para hanggang sa ngayon manatili ang simbahan ng Diyos. Imagine, tayo po ay bunga ng panalangin nila. Tayo po ay bunga ng pagtatapat ng mga taong yan. At lahat ng yan naging posible is because Jesus is the center of their ministry. Hayaan po nating manatili na ang Panginoong Hesus po ang maging sentro ng ministeryo ng simbahang ito. It's all about Jesus. It's all for Jesus. At yun po yung mabuting balita na bibitbitin natin. Uulitin ko, do not overcomplicate our life as believers. Kung tunay kang naniniwala sa Panginoong Diyos, ito lang hihingin mo sa Lord. Pag-pray mo, Lord, gamitin mo ko. Sa kaparaanan mo, hindi sa kaparaanan ko. Lord, nire-review ko rin yung pagiging pasaway ko. Pagiging disobedient ko. Lord, this time tulungan mo akong mag-obey. Lord, this time tulungan mo akong makinig. Lord, this time tulungan mo ako na humakbang. Lord, bigyan niyo ako ng lakas. Sino na po dito yung nakaranas na nandun ka sa cliff? Yung tatalon ka, pero hindi ka makatalon kasi nanginginig yung tuhod mo kasi parang feeling mo ang lalim. Ako, naranasan ko na yun. Ang hirap talaga nung unang hakbang. Yung pagtalon. Pero sa pagsunod po natin sa ating Panginoong Diyos, kailangan po natin ng pananampalataya. That God is in control. Sige po, Pastor, iniimbitahan na kita sa samahan ako dito. Church, si God po, ito yung intention sa simbahan. Sana po makapture natin yung message ng Lord sa church. Ayaw ng Panginoon na manatili tayong duguan. God has been preparing us for a long time. Mahabang panahon na po tayong inihahanda ng Panginoon. Wala pong bida dito sa simbahan maliban po sa Diyos. Maliban sa Panginoong Hesus. Wala pong ibang magaling sa simbahan na to kundi po ang Panginoon. Amen po ba? Kaya yung assignment po natin, sana sama-sama po tayo. Kung lahat po tayo, totoo lang, mag-take part dito po sa Great Commission to go make disciple, baptize people in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Na lahat tayo maging bahagi na tumulong sa ibang tao, patibayin yung pananampalataya nila. Na hindi tayo nandirito para magpataasan ng ihi. Hindi tayo nandito para magbilangan kung sino yung mas maraming naakay sa Panginoon. That's not the point. Ang point ng pagsunod natin sa ating Panginoong Diyos ay yung madala po natin yung mabuting balita kung saan ito dapat dalhin. Pero kailangan ng vessels, kailangan ng tutugon, kailangan ng susunod. Huwag laging tungkol sa'yo. Lord, hindi ko magawa kasi ganito. Babalikan ko yung kwento kanina po na pinag-usapan natin. Maalala po ninyo yung story, yung imbitasyon ng naghanda ng piging, yung isang lalaki. Marami siyang inimbitahan, pero iilan yung tumugon. Anong mapapansin ninyo doon sa response ng iba? Busy sila, abala sila, madami silang dapat unahin. Marami po sa atin ganyan. Sa mahabang panahon, hindi natin nauunawaan yung tunay na imbitasyon ng Panginoon.
na ang naisin lang ng Panginoon is for us to dine with Him. If today, this is God's invitation for you to dine with Him, are you willing to sit down with Jesus? Are you willing to come? Are you willing to take part in His suffering? Are you willing to take part in His dining table? No matter who you are welcome to the table of Jesus. Uulitin ko, walang sapat na excuse para sabihin mong hindi ka tatanggapin ng Diyos. Because God invited all of us to take part. But again, some would respond, some don't. Huwag kang pumayag, ang tagal mo na sa simbahan pero hindi mo pa na-enjoy yung presence ni God at the dining table. Ang sarap kaya kasama ang Diyos sa hapag. Amen? Kung hindi mo pa nararanasan yung tunay na miracle ni God, maybe this is a perfect time for you to respond in faith and invite the Lord once more in your life. Come on, church. Lahat po ng merong tenga, nakakadinig, nakakaunawa. Gawin nyo to not because I am inviting you. Pero gawin nyo to dahil iniimbitahan ka ng Panginoon to personally dine with Him. Alam nyo po, dining with God, dining with Jesus, it shows intimacy. I-desire mo yung intimacy. Intimacy with God. Tanggalin mo yung pride sa puso mo. Humble before the Lord. Humility is very important. In order for our relationship with God to really grow, we have to humble ourselves. We have to accept that we needed Jesus. We have to humble before the Lord. Na regardless of whatever we know, marami pa rin tayong hindi alam. Marami pa rin tayong dapat matuklasan. Sometimes feeling mo you've figured out everything, but at the end of the day, you will see yourself that you do not know nothing. Na yung pala yung punto, yung pala yung point, kung ba't kailangan natin si Jesus. Dahil lagi tayong uhaw. Dahil walang makasasapat sa mundong ito to fill us apart from Jesus Himself. That's why we have to stay connected to Jesus every day. Matagal ka ng Kristiyano o bago kang Kristiyano, it's the same need. Pareho yung pangangailangan mo sa Panginoon sa araw na ito. Kailangan mo ng awa niya, kailangan mo ng grasya niya, kailangan mo ng kapangyarihan ng Panginoon para mapagtagumpayan mo tong araw na ito. Huwag kang magmataas sa Panginoon. Lahat tayo kailangan natin ng Diyos. And we have to surrender everything to the Lord. We have to confess with our mouth that Jesus is our Lord, our Savior, that He is our King. Lord, sabi mo, ang katagumpayan, may kasiguraduhan sa'yo. And today, Lord God, I would believe with all my heart that in you I am victorious. Kaya Panginoon, sinusuko ko lahat sa iyo. Lahat ng kaabalahan ng isip ko. Lahat ng takot ko, Panginoon. Lahat ng kamalian ko, Panginoon. Hinihingi ko ng tawad. Kung lumakad man ako, Panginoon, na mahabang panahon ng hindi tuwid, Lord, this time, tulungan mo ako. Na tunay na lumakad sa katuwiran mo. Lumakad sa liwanag. And never to walk in darkness. At the same time, Lord God, dalangin ko po, Panginoon, na ang bawat isa sa amin rito, Lord God, ay maging buhay na patotoo sa iyong kabutihan. At maging daluyan po ang aming mga buhay ng pag-ibig. Yung unconditional love, Lord God. Maging reflection kami, Panginoon, ng liwanag na nanggagaling sa inyo, Panginoon. And may your light give us that understanding
of who you really are. Kung gaano ka kalaki, kung gaano kalawak, kalalim ang pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Maaring may mga bagay, Lord God, that we have lost in this world. Pero kahit kailan, Panginoon, hindi mo kami pagkukulangin. Sigurado kami doon, Panginoon. Maaaring ngayon may lungkot, pero Lord God, sinabi mo, there is joy in the morning. Pagkatapos nito, Panginoon, meron kaming inaasahan. Meron kaming magagandang bagay na aasahan pa. Tulungan niyo kami mga pagtapat, Panginoon. Hayaan ninyo, Lord God, na buksan ninyo, Panginoon, ang kalangitan, Panginoon. Open the heavens, Lord God. May we see your goodness. May we see your light, Lord God. May your anointing, Lord God, fall upon us. In double portion, Lord God, consume us, Lord God, with your fire. Yung apoy, Panginoon, na magpo-purify sa intentions namin, Lord God. Magpo-purify, Lord God, dun sa faith namin. Lord, may you purify this church. May you find us faithful. May you bind us together in love. May you bind us together in understanding. May you strengthen us, Lord God, through your Holy Spirit. Hallelujah. Lord, we praise you. Lord, maging yung pamilya po namin na wala dito, we are lifting them up to you. Itinataas po namin sa inyo ang aming buong sambahayan, Panginoon. And from this day, Lord God, buong puso kami na magtitiwala, Panginoon, na kung paano nyo kami kinatagpo, katatagpuin nyo, Panginoon, yung mga mahal namin sa buhay. And one day, we will serve you together. We will serve you together, Lord God. At minsan pa, Panginoon, ang simbahang ito, Lord God, mapag-ingatan namin yung patotoo namin, Lord, sa lugar na ito. Marami sa paligid namin, Panginoon, maaring wala pang personal na relasyon sa inyo, O Diyos. Nawa, Lord God, masumpungan nyo kami na ginagawa, Panginoon, yung tungkulin namin sa lugar na ito. Give us the right direction. Give us the power to do your will. Sa iyo lang kami aasa, Panginoon. Sa mga darating na araw, Lord God, we know that we will face another day. We will face many challenges, Lord God. Pero wag niyo pong hayaan na mag-waver yung faith namin, Panginoon. Yan po yung aming pinapanalangin, O Diyos, sa umagang ito. Napatibayin niyo po kami sa aming pananampalataya. At patuloy, Lord God, na wala kaming ibang maparangalan kung di ang iyong pangalan lamang, Panginoon. Minsan pa, O Diyos, kami po ay nananalangin. Ibinibigay po namin ang aming papuri sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pero bago po tayo magwakas, minsan pa awitin po natin ng Panginoon, awitan natin ng Panginoong Diyos. Pwede po ba magpalinis tayo ng puso sa Panginoon? Sa'yo nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, magkalihit ka at sa'yo ay kumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan
pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. For the last time, church. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Isa pa, let's give the Lord the best clap offering.